Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, malalaman na kaya ni Ramon ang tungkol sa pagdadalang taon ni Mokang kaya't hindi niya magagawang palayas ito. Sa pagmumuni-muni ni Tanggol at Bubbles ay lalong makikilala ni Bubbles ang pagkatao ni Tanggol. Mapapansin ni Bubbles na tahimik lang si Tanggol, kaya naitanong niya kung bakit parang laging ang lalim ng iniisip nito. Kaya dito nagsimulang magkwento si Tanggol na sa buong buhay niya umano, hindi siya nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang at tangi ang kanyang lola ang naniniwala na balang araw ay magbabago pa siya. Ayon pa kay Tanggol, sinubukan niyang magbago dahil sa isang babae, ngunit bigo pa rin siya dahil iniwan lang siya nito. Sa kabilang banda, kahit anong pagdadalawang isip ni Tinding na sabihin kay Tess ang nakita nila ay wala na rin siyang nagawa at hindi napigilan ang kadaldalan ni Noy. Sinabi ni Noy kay Tess na nakita umano nila si Rigor na kasama si Lena at masayang kumakain na tila bang may namamagitan sa kanila. Dagdag pa ni Noy na bakit ganoon si Rigor. Kapag kasama nito si Tess at kausap ay laging galit at mainit ang ulo. Pero pagdating kay Lena ay laging masaya at maliwalas ang pagmumuka. Hindi na nga nakapagtimpi si Marites at sinabi kay Noy na tumahimik na dahil sigurado muna siyang hindi magagawa sa kanya ni Rigor na magtaksil. Ayon kay Tess, kilala niya umano si Rigor at matino ang kanyang asawa. Sumagot naman si Tinding na malamang umano hindi maniniwala si Tess kung kahit kinakailangan bantayin niya mismo si Rigor nang sa gayon siya mismo ang makakita kung anuman ang namamagitan kina Rigor at Lena. Sa kabilang banda matapos magbitaw ng salita ni Ramon na makikilala na ng pamilya ni Monique ang totoong Ramon Montenegro at dahil sa sobrang galit ay magagawa niyang masampal si Monique at sinabi na puro sakit lang ng ulo ang ibinibigay ng pamilya di Makulangan sa kanya. Hindi naman maintindihan ni Monique kung anong ibig sabihin ni Ramon. Aalaman naman si Marcin kung bakit nagawang pagbuhatan ni Ramon ang kanyang anak. Hindi umano siya makakapayag na gawin ni Ramon yung kay Mokang. Sasagot muli si Mokang na nagpakasal sa kay Ramon pero hindi ibig sabihin na pagmamayari na nito ang kanilang pagkatao. Kung kaya't mas lalong nanggalaiti sa galit si Ramon at sinakal nga itong si Mokang. Binunot niya ang kanyang baril at naghamon na dadanak ng dugo kapag hindi pa sila tumigil. Hanggang sa nagpaputok na nga siya at narinig ito ni David. Tuwang-tuwa naman sila ni Olga dahil mukha umanong mapapalayas na ang malaking tinik sa kanilang mga plano. Hanggang sa makaramdam na nga si Mokang ng pananakit ng tiyan at nang makita ito ni Ramon ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Batid niyang nabigla lang siya dahil sa init ng ulo. Ngunit mas nagibabaw pa rin sa kanya ang pag-aalala na may mangyaring masama kay Mokang. Agad nila itong dinala sa ospital at dito napag-alaman niya na nagdadalang tao si Mokang. Ayon sa doktor, 3 linggo nang buntis si Monique, kaya naman dito mas lalong nagilty si Ramon sa kanyang ginawa. Alam natin na matagal ng pangarap ni Ramon na magkaroon ng isang buong sariling pamilya at ngayon mangyayari na ito dahil sa pagbubuntis ni Mokang. Kaya naman dito labis-labis ang paghingi niya ng tawad sa kanyang asawa at sa mga magulang nito. Nangako si Ramon na hindi na mauulit ang kanyang ginawa. Malalaman naman ito ni Olga at Don Julio. Masaya si Don Julio dahil may bago na namang tagapagmana ng kanilang negosyo na siya namang kabaliktaran ni Olga dahil may kahati na naman siya sa pagkamkam ng kayamanan ni Ramon at talagang hindi niya na nga mailalayo ang pamilya ni Mokang sa mansyon lalo pat magkakaanak na si Mokang kay Ramon. Kaya namang kapamilya, pakatutukan natin ang mas kapanapanabik na tagpo dito lang sa pambansang teleserye ng sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.